The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Bago matapos ang segment namin kanina regarding dito sa election nga, o term setting or BSKE, medyo talagang uminit kaya i-continue natin ang usapang iyon. Pero bago ang lahat, let me introduce to you someone who is very special kasi alam ninyo, marami tayong kachat at chat siya na gusto daw niyang dumalaw din sa aming studio at makilala yung mga co-host. Eh, nandito siya ngayon, sinabi ko sa kanya na sumama ka na sa amin, alam nyo. Kaya kayo, kung nadalaw kayo, eh, sumama na rin kayo dito sa show, wala naman ng problema dahil isang barangay po tayong lahat. Let me introduce to you from Barangay Poblacion, Ilaya, Maayon, Capiz, Rojas City, isang first-term kagawad, graduate of AB Communication, at ang ina-handle po niyang committee ay Committee on Education. Let us all welcome mga kabarangay, Kagawad Carl Listor. Magandang araw po mga kabarangay, lalo na sa aton ng mga barangay official sa Poblacion, Ilaya, Maayon, Capiz, sa aming kapitan, si Capro Jendia, sa aming mga kagawad, kay Kagawad Wilkins, Tintin, Edgar, Bimboy, Muno, and sa aming secretary, si Secretary Linlin, and treasurer sa aming si Nang Dayna. Welcome, Kags, at saka hello sa inyong kapitan, at saka sa sangguniang barangay ninyo, at saka kay Tres, at saka kay Sec. Kamusta ang biyahe, Kags Maricap, Dondon, all the way from Capiz, Rojas City? Kamusta ang biyahe natin at saan ka nag-i-stay din eh? Dito ako nagsistay sa Paco, Manila, sa harap ng Paco Park. Kasi gusto kong mag-jogging always, kaya mas pinili kong sa Paco Park. Ginaging mo from Rojas hanggang dito? Okay din. Nanuka tuloy. Sa Paco Park. At siyempre, isa sa mga idol ng mga barangay officials doon sa amin, sa probinsya, is yung show na ninyo dito sa Barangay Tayo. Itong isa sa mga inaabangan, lalong-lalo na sa paparating na sa BSKE na 2025, kung matutuloy ba o maglalapse in tulo. Magtatanong lang ako kay Kags Carl, no? Okay. Kags Carl, ano ang sentimento ninyo dito sa batas na ito? Kayo ba although naintindihan ko, no, wala namang masama kung pabor kayo or meron bang hindi pabor. Yung general sentiments ng inyong barangay? Sa amin, Kags, kasi sa aming mga incumbent, come what may, kung matutuloy or hindi, okay din kami kasi it is the people din naman ang magdi-decide kung gusto pa kami o hindi. Pero sa amin, ang usap-usapan sa amin is maglalaps in tulo siya na matutuloy yung barangay election by next year. Yeah. Okay. Yun talaga yung pinakamainit na usapin ngayon, tama ba, Kags? Lalo na ngayon na lumalapit, Cap Dondon, yung August 14, kung hindi mo pirmahan bukas, yun na yung deadline. Eh. So, titignan natin kung pipirmahan nga. Bukas pa naman, relax lang po tayo. Cap, may nais kang ituloy na sabihin buhat dun sa second section. Hindi, may tanong kasi po ako, Kags Butch, sa ating lahat. Ang tanong ko po ay kung back to zero, regardless kung 2 terms o 3 terms yan, kung back to zero, papaano po yung mga incumbents na nanungkulan na may extend pa ng from 2025 to 2026, so may extend pa ng one year, tapos
hindi matatapos yung kanilang term na 3 terms kasi back to zero. So pwede silang lumaban ulit ng pagka itong darating na eleksyon, no, next year. Pwede silang lumaban ulit. Tapos panibagong 4 years na naman yon. Papaano kung yung mga incumbents na yun ay walang ginagawa? Hindi kaya nagalit yung constituency. Alam na, consider po ba kaya ng mga nasa taas yung ganong klaseng sitwasyon sa ano. Dahil, although tingin ko naman napaka-konti niyan, pero siyempre, kahit pa paano, masakit pa rin. Pinagbabasihan ko kasi yung mga komento sa pag nag-post ka, Kags Butch, dun sa mga lumalabas sa atin sa YouTube. Pag nakikita ko, mas marami kasi yung gusto namin 2025 ang election. Yun ang nakikita ko. Yun kasi yung na-expect na talaga nila. Based Oo. on the Supreme Court ruling. Laging dun tayo bumabalik. may The Supreme Court ruling. May sinasabi kasi, Kags Marie, na yung Supreme Court daw ay ruling ay unconstitutional, which is quite ano sa akin, no? Na ang Supreme Court ay ang naggumawa ng isang unconstitutional na ruling dun sa pagdating dun sa hanggang 2025 lang o 2 years lang yung ano. Pero the mere fact na nung Kags Butch, nung panahon ba na 2023 ang eleksyon, hindi pa ba alam ng mga tao na 2 years lang ang term? Alam nila. Alam nila. Alam nila. Exactly. So, may umangal ba nung panahon na yun? Wala. Nung nanalo na sila, yun eh. Pero ngayon, ang umaangal kasi, ang nakikita ko sa social media, mas marami ang gusto may election na eh. Paano ngayon yun? Yung mga taong yun, na-consider ba nila? And that is a question. I think, bago tayo pumunta kay Kags Marino, I think lahat dyan kinoconsider ng Pangulo, napakahirap na desisyon. Kaya siguro hanggang bukas na pinag-iisipan, August 14, yung last day na binigyan nila sa sarili nila. So, hindi natin masasabi pa kung ano pang mangyayari. Pero, indeed, marami talaga ang gustong magkaroon ng eleksyon. Ano yan sabi mo nga, Kap, double-edge Para yan sa mga incumbents, di ba? Pero dapat para din sa taong bayan. So, napakahirap ng desisyon na yan. Especially now na malapit na ang eleksyon at didesisyonan pa rin 3 months before election. So, Kags Marie, ikaw, hindi ka naman nakaupo, di ba, Kags Marie? Pero you are still, doon ka nagtatrabaho sa mga nakaupo. And of course, ikaw pa rin ang kinoconsider na dakagawad to beat anytime na mag-eleksyon sa inyong barangay. Anong masasabi mo ngayon dito? For me, my take on this matter is that, for the sake of discussion, Kags Yes. and Kags Carl, ang question ko kasi talaga dito na gusto ko rin talaga malaman kung ano yung sentimiento naman ng ating mga kabarangay. Kasi ang usapin is that up to August 14, kung pipirmahan or hindi. Ngayon kasi ang naging discussion at mainit na pinag-uusapan is yung back to zero na yan with the 4 years and 2 terms. Now, the question is, papaano kaya ito gagawin? Yun ang tanong ko, papaano siya gagawin? Kasi nga, ang usapan is pipirmahan. Ngayon, sa pipirmahan na yun, ang inaprubahan ng both houses ay yung provision saying that 4 years with 3 terms. That is equivalent to 12 years. Now, kung babaguhin ito, meaning, pipirmahan ng Pangulo. May discretion siya na baguhin yon. Pero di ba isasangguni ito ulit sa both houses or wouldn't? Okay. So, yun po yung mangyayari mga kabarangay. If ever na magkaroon nga ng pirmahan by tomorrow, that's August 14, at binago yung provision, babalik ulit ito sa both houses. No, hindi mo na pwede. Or hindi na. Wala na yun. In the first place, pag lumabas Yun nga galing, pag touchball pag lumabas galing sa kamay ng Congress, Senate and both houses, kung ano yung nandun, dapat hindi na hindi na binabago. Kaya gusto kong linawin. Hindi ito yung... Kasi nga, based on the law na sinubmit at sinumiti po sa opisina ng presidente,
Ang provision po na nakalagay doon ay 4 na taon Yes. na merong 3 termino. Yes. Now, my question is, babalik po ulit ako doon, bakit nagkaroon ng 4 years, 2 terms Na issue. na issue? Yes. Kasi sa madaling sabi, ang pinipirmahan po ngayon ay 4 years, 3 terms na naipasa at inilabas ito pagkatapos po ng mapirmahan ng both houses. Nung itinransmit, eto pa rin po ito. Pero bakit po may 4 years, 2 terms, and then may back to zero na usapin na kung saan sinasabi pa na yung mga second termer ngayon, kasi hindi lang po back to zero, meron din pong Yan. provision na sinasabi na hindi naman provision, meron ding interpretation, siguro yung tamang termino, na pag 2 terms ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo. May ganun eh. Oh, last term ka. Or last term, kumbaga, kinukonsidera tong termino mo na last term ka. But then again, meron nga pong, depende sa interpretation po, nung nagsasabi or nagbabasa nung, or dun sa nagsabi, sa the way niya na ibinroadcast sa mga tao na merong 4 years, 2 terms ang mga mai-elect by BSKE 2026. Parang gumulo eh, no? Yes. O, Anyway, diba? magkakaalaman tayo bukas dahil bukas na daw pipirmahan. Pag wala nangyari bukas, well, definitely lapse into law. Pero isa na naman ang pupuntahan, magiging batas pa rin siya. So pag nag-lapse into law, doon na ako sa 4 years, sa 3 interpretation ko na 4 years, 3 terms. Malalaman nga natin. Kasi hindi nga pinirmahan eh. So, ibig sabihin nun, tinitake na po ng presidente na kung ano po ang ipinasa ng both houses sa kanyang opisina is aprobado na po. So, kung aprobado na po ito, edi 4 years, 3 terms. Supposed to be dapat. Pero ito, batang-bata to si Kags Carl eh. 27 years old, batang-batang, well, hindi lang kagawad, negosyante. Pag ikaw ba nabigyan ng 4 years, 2 terms sa back to zero, tatakbo ka ulit? Mahal mo ba ang politika sa ngayon, sa murang edad mo? Actually, Kags, para marami sa mga kasama kong kagawad, parang ngayon nga, para sa amin, parang nasosobrahan. Pero Sa taon? Oo, sa taon. Pero well, pabor din sa aming incumbent. Pero kung mangyayari yan na 4 years, 3 terms or 2 terms, oo, tatakbo kami. And well, at the end of the day, depende pa rin sa mga constituents. Alam mo, maganda siya sabi kanina pa ni Kags Carl. At the end of the day, tao naman talaga magdidesisyon eh. And at the end of the day rin, sa tingin ko, nasa kagawad dyan o nasa kapitan. Yung iba kasi, halimbawa, nakapag-serve ka na ng more than 10 years, 11 years, sa kanila okay na yun eh. Baka naman hindi na rin tumakbo. Or kung tatakbo naman, tinutuloy na nila yung dati nilang ginagawa. Maganda yan sa mga kasing age ni Carl na the new leaders, ika nga, dahil mahaba-haba ang kanilang, hindi lang pagsisilbi, pero matututunan sa larangan ng public service at matututo sila ng matututo hanggang sa sumibol sila at maging magaling na kung ano man ang mapili nilang pwesto. Kags Marie. May question ako, Kags. Ano yun? Kasi may babatiin na sana ako eh. Hindi, kay Kags Carl, last na question ko na lang. Yes. Kasi narinig ko, first term kasi niya na nagsuserve ngayon. So, my question is, what motivates you na pumasok sa larangan ng politika, especially public service? Do you have family background? Kasi yun naman yung usual, lalo na pag provinces. Kung meron tayong relationship with political sides na meron tayo dun sa inyong lugar. Pero yun ang pinaka-question ko. What motivates you at a very young age? Ang sa akin, Kags Marie, is nag-umpisa ako bilang volunteer. At isa akong president ng civic association doon sa amin na nagbibigay ng awards annually sa mga nagtapos sa pag-aaral sa taon namin. So isa yon sa mga motivation at isa din ay sa family namin. My grandfather sa mother side is naging kapitan din ng barangay and yung grandfather ko rin sa father side is kagawad din sa barangay. Former kagawad. Ayan. Bukod sa meron silang background,
siguro na nag-volunteer siya talaga, Yun. Na-motivate natuwa na ka siya, sa public yes. service. Pagtutulong ng walang hinihinging kapalit. Carl, sandali lang ha. Meron na ako nais batiin kasi inaasar ako dito eh. Ito si Rodel Dels Gonzales Meligor, baka daw, ang sabi niya baka laps na raw yan. Yung lapa, bukas pa natin malalaman. Nagtatawa na kami dalawa. Hello, Kags. At saka kay Alvin Ray Agulan, Kate Cali Navarro, well, Carl Distor, ka-textmate natin yan, Khalil Toto, at saka Jason Diaz, Michael Ilagan Cabello at Herbert Madlang. Maraming salamat sa inyong laging pagme-message sa atin. Kap, may nais po kayong batiin? Yeah, batiin ko lang yung mga kagawad na pirming laging nanonood sa atin. Gaya ng sinabi ni proud, natutuwa ako sa sinabi ni Kags Carl na nanonood daw yung biro nyo yun, ang layo no. Favorite show. Yeah. Salamat sa mga nanonood mula doon sa poblasyon ni Laya. Binabati ko rin yung mga tiga MJR, Mabini J, si Kags Bubot Alcala, sa mga first responder nila, katulad nila Tantan Isidro, at pati yung mga range officers ng Camp Bagong Diwa, firing range. Nanonood pala sa atin, Kags Butch. Wow. Ang galing. Maraming salamat po. Police inspector ba? Basta police si Chris saka si Errol. Yan, yung dalawang police natin na range officers doon sa Camp Bagong Diwa. Yun, maraming salamat sa panonood sa inyo. Yes, at syempre binabati rin natin ang ating kaibigan, napakahusay na kagawad from Barangay Vitales po. Belated happy birthday, Kagawad Lambert. And bago tayo magpaalam sa ating mga viewers for today, syempre hingaan naman natin, baka meron ding gustong batiin ang ating bisita ngayong araw na ito na si Kagawad Carl Distor. So kanina nag-greet ko na yung mga kasama ko sa barangay. And then yung mga BHW pala namin at mga tanod, magandang araw rin. And see you soon. Puli ko dira, boss. Maraming salamat, Kags Carl Distor, all the way from Capiz, Rojas City. At abangan niyo po, si SK May nagpapagaling lamang po. Pero next week na andito siya. At maraming salamat. Bukas po, aabangan natin lahat kung pipirmahan o hindi. Countdown to the Twilight Zone. Lahat yan dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay